ng Antipolo. Ako, hindi naman po tayo naging congressman dahil nakalaban natin mali-mali. At alam ko naman po na nasaksihan nyo ang laban natin sa Antipolo. Una, pagpupugay sa lahat ng miyembro at opisyalis ng Masada. Palapakan natin. Kasi, at sa ating mga opisyalis, ako po ay nagpapasalamat na nandito tayo lahat. At damang-daman natin yung ating pagkakaisa. Ang palakpakan natin, siyempre, ang susunod na presidente ng bansang Pilipinas, walang iba, kundi ang ating presidente, Bibi Sara Duterte! Alam nyo, ang dami yung atake na ginagawa sa Kongreso. Sana forever Isinulong nila na yung peke na pirma, na kung saan majority, alam naman natin na yan ay hocus-pocus. At matagal na nilang ginawa. Ngayon lang, kunwari, pinalalabas. Pero ito ang totoo. Hindi ma-impeach si Sara, si Bibi Sara. Walang kakayanan ang administrasyon na ito para i-impeach ang ating magiging Pangulo. Tama ba? Kasi ito ay galawan nila na kung saan ay wala ng pag-asa. Spirit mo ang ginagawa ngayon ng kasalukuyang pamahalaan ng administrasyon na kung saan nakita natin inspirado. Lahat bayad. Tama ba? Yes! Lahat bayad. Lahat ng bote nila nakatanggap na yan ng mali-mali ang pera. Kaya paano pa tayo maniniwala sa ganitong uri ng pamamaraan o proseso ng sinasabi nilang impeachment? No. Tayong mga Duterte, tayong mga Sara all, tayong mga may dugo ng ating Pangulong Digong, hindi tayo magpapakatanga sa kanyang pamamaraan. Tama! Palapakan natin! Palakpakan! Alam ko, may mga nanonood ng mga national ngayon. Talaga naman, alam natin, next year, yung pong kanilang ginagawa na impeachment na yan, impeachment na, ay hindi naman talaga yung magmamaterialize. At yan ay hindi magkakatotoo. Hindi mangyayari. Dahil alam natin, nakakampi ni Bibi Sara ang buong mamamayang Pilipino! Yes! Tama ba? Walang mali! Ng ating Bibi Sara, of course, ang ating mahal na presidente, President Rodrigo Roa Duterte. Nakita ko yun dyan, ating kaibigan, ang Kay Steve Esteban, Kay Steve. Magandang tanghali, magandang hapon po. Nakaisa natin nung panahon ng ating Pangulo ay mayor pa lang, ang MRRD, nakasama natin na dito sa Rizal, tayo ay sa mas kumilos, tumulong, sumuporta, at naniwala tayo. Noon nga, walang mayor, walang gobernador na naniniwala at ampe ang ating dating Pangulo. Pero ano nangyari? Dahil sa pagsasama-sama ng mga mamamayang Pilipino, naluklok ang ating mayor, ang ating presidente. Mayor pa rin ang tawag natin dahil sabi nga niya, napaka-humble po nitong ating presidente. Huwag mo akong tatawagin na presidente. Sabi na rin, bakit? Ang gusto pa rin niya, Mayor Digong, Mayor Rodrigo Roa Duterte. Pero, he is deserved to call our President Rodrigo Roa Duterte. Kung panood niyo po nung nakaraan lamang bago mag-eleksyon, ako po ay nagsalita sa isang press conference na nangyari sa Antipolo doon bago mag-eleksyon ng Marso 14. Sinabi ko na hindi dapat dinala ang ating presidente doon sa dahig. Dahil ang dahig ay walang karapatan para litisin ang ating Pangulo. Masama ba na ipinaglaban ng ating presidente ang kalayaan at ang programang ipinangako niya noong panahon siya ay nangangampanya at noong panahon siya ay naglilingkod
sa bansang Pilipinas. Nakita natin, laban sa kriminalidad, laban sa droga, laban sa korupsyon. Ano nangyari ngayon? Lahat ng ipinaglaban ng ating presidente ay nawala ng kabuluhan. Lantaran talagmak ang sindikato ng korupsyon sa gobyerno. Tama? Lantaran, talagmak, wala na silang takot sa taong bayan. Dahil para sa kanila, ang taong bayan ay isa na lamang, yapak-yapakan. Wala na tayong karapatan dahil sila namumuno. Inangkingan nila ang pamumuno na kung saan ang taong bayan ang nagluklok. Sinamahan ng ating Pangulo ang administrasyon ngayon dito. Tinulungan, itinaya ang sarili, ang kanyang pangalan, ang kanyang dignidad. Pero anong ginawa? Mga walang utang na loob. Bilang mga Pilipino, masakit para sa atin to na dinala ang ating Pangulo doon sa lugar na hindi naman kinikilala ang ating bayan, ang ating pamahalaan. Ni ang ating konstitusyon hindi kinikilala. Bago dinala doon, isang pagpapatunay na hinostage, kinidnap ang ating Pangulo. Ngayon, natutuwa ako dahil marami at sama-sama tayo na nagkakaisa ang Masada, ang lahat ng Sana All, ang lahat ng Duterte Group, Organization, Parallel Alliance, and everything. Huwag natin bigyan ng pagkakataon ang administrasyon na ito na mamahala pa muli. Tuntukan na, tama na ang kalibangan ng administrasyon na itong rehimenting ito na kung saan puro pagnanakaw ang ginagawa sa gobyerno. Nakakainis ito. Pero hindi po magalit. Ano? I will express my feeling. Ano? I will express yung dismayado natin. Kapagkat nakita natin kung paano pamahalaan, paghusayin ng ating dating Pangulo ngayon. Anong nangyari? Nakakahiya ang Pilipinas! Nagagaling lang po namin sa Europe. No? Hindi lang tayo nabigyan ng pagkakataon na makapunta doon sa day, doon sa high city. Pero sabi ko, hanggang doon pala sa Europa, ay naririnig mo ang ugong-ugong at kwentuhan at chismisan na hindi lamang mga Pilipino, kundi mga banyaga. Anong tingin sa Pilipinas? Lugar ng mga taong magnanakaw. My God. Anong klaseng gobyerno meron tayo dito? Nakakahiya. Samantalang tayo mga Pilipino, mararangal ang buhay, masayahin, mapagmahal sa pamilya, sa ating bansa. Pero ito ngayon, ang ating kinalabasan. Subalit, meron pang pag-asa. May pag-asa sa Pilipinas na lugmok dahil dito sa korupsyon, sa kriminalidad, at dahil bumalik na uli ang droga. Alam niyo po, ang Antipolo, ang Rizal, matindi na rin po ang drugs ngayon. No? Nung ako po'y nangangampanya doon sa mga barangay, lantaran. Diretso, lantaran. Kakamay ako, hindi makakamay dahil hawak yung shabu sa kaliwa. Sabi ko, okay lang yan. Wala naman akong magagawa eh. Di ba? Nandyan na yan eh. So, harapin ko na lang. Pero iniisip ko, baka may pagtalikod ko. No? Pero ganun pa man, tinatagan natin, tinapangan natin ang loob na ilaban ang ikalawang distrito ng Antipolo. Kaya lang, nandyan pa rin ang sindikato. At isa sa sindikato dito sa Pilipinas ay walang iba, kundi ang Commission on Election. Diba? Alam niyo ba yan? Na
walang magiging mabuting halalan sa bansang Pilipinas, sa lokal man o nasyonal, kapag ang COMELEC na yan ay nandyan pa rin. Dapat yan nawawala na. Dapat yan tinatanggal na. Sabi ko, bakit kailangan i-impeach? Hindi kailangan, dahil appointed din. Ano? Independent body, pero kuraton. Wala nang magiging maayos na eleksyon sa Pilipinas. Kaya ang suggestion ko sa ating mga abogado ng ating mahal na magiging Pangulo, sabi ko nga, mag-file na sila ng complaint laban sa COMELEC, para ipatanggal yan. Muli, ang ating pasasalamat, sa lahat ng Masada, lahat ng Alliance ng Duterte Group, at lalo tigit ang ating magiging Pangulo ng bansang Pilipinas. Walang iba kundi sino? Mahina, walang iba kundi sino? Mapagpala at mapagpalayang hapon sa bawat isa. Maraming salamat. Maraming salamat, Congressman Red. Isunod po natin.